Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, malinaw na nagbibiro lamang ang dating Pangulo sa political rally noong February 13 sa San Juan City. Dagdag niya, iba ito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tahas ang nagbanggit ng mga pangalan at sinabing hindi siya nagbibiro. Kamusta po kayo? Magandang hapon po sa ating lahat. Tungkol pa rin ito sa kill joke na ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagsalita na nga rin dito ang NBI chief na si Santiago at maging ang isang kongresista na pahayag ng kanyang komento hinggil sa ginawa ng dating Pangulo. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, pindutin lamang ang subscription button. Isama mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa tuwing tayo nag-upload ng video. Ipinapaubaya ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga senador ang paghahain ng reklamo kaugnay sa kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, malinaw na nagbibiro lamang ang dating Pangulo sa political rally noong February 13 sa San Juan City. Dagdag niya, iba ito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tahas ang nagbanggit ng mga pangalan at sinabing hindi siya nagbibiro. The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng... Dito na naman tayo. Parang alam naman natin si former President Duterte kapag nagsasalita yan at talagang mahilig siyang pahayag ng kanyang mga salitang karaniwan ay inaayawan ng mga kalaban niya. Pero sa totoo lang, kung nasasakyan mo ang kanyang mga salita, ay talagang matatawa ka dito sa dating Pangulo. Na yun nga, kinumpir nga ng NBI chief na ito na ang ginawa niya ay parang nagbibiro lang o kaya tinatawag nilang kill joke. Pero yung sabi nga niya, yung kay Sara Duterte ay iba dun sa ginawa ng dating Pangulo. Dahil yung kay Sara Duterte daw ay yun nga, nagbanggit siya ng mga taong ipapapatay niya at nagsalita pa ng joke-joke. At isa pa doon, nangyari yun sa isang interview talaga na kung saan siya nagpahayag ng kanyang sinabi. ng political speech. Dismayado si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong sa pahayag ni NBI Director Jaime Santiago na itinuturing lamang na retorika ang kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, hindi dapat maging normal ang banta ng pagpatay at hindi na kailangan pang maramdaman ng isang tao na siya ay nababantaan para magsalita at itama ito. Anya, mali ang anumang uri ng banta ng pagpatay, anuman ang sinabi. It's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. Ipinaubaya ni Senador Aquilino Coco Pimentel III sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat kung may nalabag na batas ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay ng mga senadora. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sanay na sila sa mga pahayag ng dating Pangulo at hindi dapat patulan ang lahat ng kanyang sinasabi. Dagdag pa ni Remulla, kung may senador na maghain ng reklamo, saka lamang maaaring umaksyon ng DOJ sa issue. Parang dito ako humanga kay Remulla ngayon So yun nga, kasi nga wala namang wala namang pangalan na binanggit yung dating Pangulo at talagang makikita mo naman sa kanyang pananalita na talagang nagjo-joke lang ito at talagang kaya nga kahit si Remulla o si Secretary of Justice Buying Remulla ay alam niya kung alam niya ang limitasyon ng mga sinasabi ng dating Pangulo. So ibig sabihin no, nasasakyan din ni Remulla yung pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte. Siyempre sila yung sila yung endangered ng ganang statements could possibly have a ripple effect on the agenda.
Pinapayagan ng Omnibus Election Code ang negative campaigning laban sa mga kandidato katunggali sa panahon ng halalan. Ito ang iginit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaya't hindi nila ito maaaring ipagbawal. Gayunpaman, may mga kaso ng libel at cyber libel na maaaring lumabas kapag ang negative campaigning ay naganap sa social media at posibleng magdulot ng kriminal na kaso. Nilinaw ni Garcia na kapag ang kandidato ang sangkot, maaari silang madisqualify, ngunit hindi nila saklaw ang mga taga-suporta ng mga politiko. Pero ibaba natin yung negative campaigning per se. Hindi po namin magagawa yun because it's provided for by the Omnibus Election Code. Nagtungo si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III sa Department of Justice upang magsagawa ng case build-up laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panibago baka kasama rito si Kap Dado. Kaugnay ng kanyang pahayag na papatayin ng ilang senador. Ayon kay Torre, ang mga pahayag na ito ay hindi maaaring ituring na biro, lalo na't maaaring seryosohin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Binanggit ni Torre na bukas ang CIDG upang tulungan ng mga senador kung nais nilang magsampaan ng reklamo. Ang style naman ni General Torre ngayon parang siyang sangsulsol na naman, no? Walang gaanong kumikilos o nagpa-file ng kaso hinggil sa ginawa ng dating Pangulo. Pero siya talagang parang ginagatungan niya ngayon itong nangyaring ito eh. Biro mo, gumagawa siya ng case build-up para lang tukuyin kung talagang ano ang ugat ng sinasabi na ito ng dating Pangulo. As a DD chief and as a Philippine, as a policeman. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ng ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines. Pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. So yun lang siguro ang may babahagi nating news na kung saan na yan ating ibinahagi dito sa ating channel. At yun nga, ang isang napakaano ron ay yung kill joke ng dating Pangulo na talagang sinakyan ng ilang katunggali ng ating dating Pangulo para lamang palakihin ang issue na ito. Parang yun ang nakikita natin dito. Pero mo, maging itong si Torre, okay lang kasi isa siyang chief. Pwede niya talagang gawin yun eh. Kasi siyempre, siyang head ng CIDG at may karapatan siyang gawin yun at imbestigahan. Pero yung gagatungan niya yung mga senador para mag-file ng kaso na kung hindi naman sila kumikilos at wala pa talagang kumikilos dahil ilang araw na nakalipas nung sinabi ng Pangulo yung ganun sa kanyang talumpati na alam ng tao, maging si Remulla nga ang reaksyon ni SOG Remulla ay talagang alam niya na nagjo-joke lang talaga ang dating Pangulo at yun nga, sabi nga niya ay parang hindi pa nasana yung ilan sa mga ito na nagkomento ng ganun na parang sineryoso nila yung ginawang yun ng dating Pangulo. At itong si Adjong na talagang masyadong seryoso kasi ito si Adjong kaya ganun talaga. Okay naman yun eh, may kahigpitan siya at talagang pinupuna niya yung ganito. Dahil siyempre, tamang disente kasi itong si Congressman Adjong at talagang inilabas niya yung kanyang opinion na talagang hindi dapat nagagano ng dating Pangulo at kahit maging sino man siguro politiko. So yun, at meron na naman tayong naibahagi sa inyo at kung nagustuhan niyo itong video na ito, paki-share at like na rin at kung nais niyo magpahayag ng iyong opinion, komento, reaction, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.